Si Ellen Miriam Go Adarna ay pinanganak noong ika-2 ng Abril 1988 sa Cebu. Siya ay kilala sa industriya ng sining bilang isang aktres, modelo at isa sa mga sikat na personalidad sa telebisyon at social media ng Pilipinas. Bago pa man niya pinasok ang mundo ng pag-arte, ang kanyang pangalan ay nakakabit na sa isang kilala at mayamang pamilya sa Visayas. Ang pamilya Adarna ay nagmamay-ari ng malalaking negosyo sa real estate, mga condominium, resort at ang tanyag na Queensland, isang malaking kadena ng motel na may sangay sa Cebu, Davao, Cagayan de Oro at Metro Manila. Bukod dito, ang kanilang pamilya rin na nagmamay-ari ng sikat na Temple of Lea sa Busay, Cebu City na ipinatayo ng kanyang lolo bilang parangal sa kanyang yumaong lola na si Lea Albino Adarna. Noong siya ay nasa ika-4 na grado pa lamang, sinimulan na siyang sanayin ng kanyang ama na magtrabaho sa kanilang mga hotel bilang isang housekeeper at kalihim tuwing bakasyon upang may makuha siyang baon. Para sa kanyang formal na edukasyon, nag-aral siya sa St. Teresa's College of Cebu, isang pribadong katolikong paaralan para sa mga kababaihan mula elementarya hanggang sekundarya. Kumuha siya ng kursong Business Administration sa parehong paaralan ngunit nagpa siya siyang huminto sa kanyang ika-2 taon sa kolehiyo upang tahakin ng ibang landas. Sa edad na 18, nagdesisyon siyang lisanin ng Cebu at lumipat sa Manila upang maging malaya at umiwas sa nakatadhanang pamamahala sa negosyo ng pamilya. Ang pagpasok ni Ellen Adarna sa larangan ng pagmomodelo ay nagsimula noong manalo siya sa Candy Teen Model Search noong taong 2005 at muling itinampok noong 2006. Ang kanyang pagkapanalong naging dahilan upang mapabilang siya sa mga pabalat ng Candy Magazine. Dahil sa kanyang taglay na ganda at lakas ng dating, mabilis siyang naging isang internet celebrity sa pamamagitan ng pagbabahagi ng kanyang mga larawan sa mga lumang social media platforms tulad ng Friendster. Noong taong 2010, formal siyang pumasok sa mundo ng showbiz nang maging bahagi siya ng GMA Artist Center sa ilalim ng GMA Network. Naging regular siyang kasapi ng sikat na gag show na Bubble Gang. Noong taong 2013, lumipat siya sa Star Magic ng ABS-CBN kung saan mas lalong umusbong ang kanyang karera bilang isang seryosong aktres at kilalang gravure model. Naging tampok siya sa mga pabalat ng mga tanyag na magazines tulad ng FHM Philippines, Esquire, Uno, Preview at Women's Health. Sa telebisyon, tumatak ang kanyang mga papel sa mga teleseryeng tulad ng Moon of Desire noong 2014, Passion de Amor noong 2015 at The Greatest Love noong 2016. Sa buong takbo ng kanyang pananatili sa mata ng publiko, si Ellen Adarna ay palaging nauugnay sa mga usaping viral dahil sa kanyang pagiging prangka at walang takot na pagpapahayag ng saloobin. Isa sa mga unang malalaking kontrobersiyang kinasangkutan niya ay naganap noong Mayo 2018. Kinuhanan niya ng video ang isang 7 taong gulang na menor de edad na si Elaila Santos sa isang ramen restaurant sa Makati. Inakusahan niya ang kabataan sa kanyang Instagram stories ng isang paparazzi na patagong kumuha ng video sa kanya. Sumagot ang kampo ng menor de edad at ang kanyang ina na si Myra Santos na nagpaliwanag ng interior ng restaurant at pagkain lamang ang kinukuhan ng video ng bata. Humanto ang issue sa banta ng legal na aksyon at cyber libel laban kay Adarna matapos nitong tanggihan ng hiling na pampublikong paumanhin. Ang kanyang personal na buhay pag-ibig ay naging paksa rin ng malalaking balita sa bansa. Noong taong 2017, naging mainit ang usapin ng mapabalita ang kanyang relasyon sa premyadong aktor na si John Lloyd Cruz. Ang kanilang relasyon ay nagdulot ng pansamantalang pag-alis ng dalawa sa mundo ng showbiz upang mumuhay ng pribado. Noong ika-27 ng Hunyo 2018, isinilang ni Ellen Adarna ang kanilang anak na si Elias Modesto Cruz. Gayunpaman, ang kanilang relasyon ay nagtapos noong Agosto 2019 bago pa man mag-1 taon ng bata. Sa kabila ng hiwalayan, nagkasundong dalawa sa isang maayos na co-parenting setup para sa kapakanan ng kanilang anak. Matapos ang relasyon kay John Lloyd Cruz, muling naging sentro ng balita si Ellen Adarna. Nang maging mabilis ang pag-iibigan nila ng aktor na si Derek Ramsey noong unang bahagi ng taong 2021. Sila ay nagpakasal noong Nobyembre 2021 sa isang marangyang seremonya sa Bagak, Bataan. Noong Oktubre 2024, biniyayaan sila ng isang anak na babae na pinangalan ng Liana Del Lily Ramsey. Subalit ang kanilang pagsasama ay muling nauwi sa kontrobersyal na hiwalayan noong Nobyembre 2025. Naging viral sa buong bansa ang paglalabas ni Adarna ng mga screenshot at audio recording sa kanyang Instagram account na nagpapakita ng di umano'y pagtataksil at pambababae ni Ramsey. 9 na araw pa lamang matapos maging opisyal ang kanilang relasyon noong 2021. Inihayag ni Adarna na nakaranas siya ng matinding gaslighting sa loob ng ilang taon dahil pinagmukha siyang selosa at nasisiraan ng bait.
Ngunit ang paglitaw ng mga ebidensya mula sa isang nagsumbong ay nagbigay sa kanya ng kapanatagan at hustisya. Noong Nobyembre 2025 din, gumawa ng ingay si Ellen Adarna sa social media nang hayagan niyang batikusin ang kanyang sariling mga kaibigan at kakilala sa Cebu na nag-uugnay sa mga korap na politiko at mga kontraktor. Kasunod ng pananalasa ng Bagyong Tino na kumitil sa buhay ng maraming sanggol sa bansa, nag-post siya ng matatapang na katanungan kung bakit marami pa rin ang nagbubulag-bulagan sa korupsyon dahil lamang kaibigan o kamag-anak ang nasangkot. Sa kasalukuyang taon ng 2026, nananatiling aktibo si Ellen Adarna sa pagbabahagi ng kanyang totoong buhay sa pamamagitan ng kanyang mga social media platforms, partikular na sa Instagram. Ang pinakahuling malaking balita tungkol sa kanya ngayong Pebrero 2026 ay ang kanyang pagbasag sa katahimikan laban sa mga pahayag ng showbiz talk show na si Christy Fermin. Binatikos ni Adarna si Fermin sa pagiging patas at mapanlinlang matapos nitong tawaging isang mabuting tagatustos o good provider si Derek Ramsey. Inilantad ni Adarna na sa kabila ng kanyang hiling para sa buwan ng suporta para sa kanilang anak na si Lily, isang credit card lamang na may limitasyon na 50,000 piso o 50,000 pesos ang ipinadala sa kanya ni Ramsey na halos kalahati lamang ng aktual na pangailangan ng bata. Ipinaliwanag din ni Ellen Adarna ang pagkakaiba ng sitwasyon ng kanyang dalawang anak hinggil sa sustento. Sinabi niya na mas mababang hiningi niyang suporta noon kay John Lloyd Cruz para kay Elias dahil naninirahan sila noon sa Cebu kung saan ang lahat ng gastusin sa bahay, kuryente, driver at mga yaya ay sagot ng kumpanya ng kanyang pamilya. 10,000 piso lamang ang hiningi niya kay Cruz para sa mga grocery, ngunit kusa itong tinoble ng aktor upang masiguro ang kapakanan ng bata. Pinuri niya si John Lloyd Cruz bilang isang napakatapat at responsableng ama na nagagawa pang umarkila ng pribadong eroplano noong panahon ng pandemya upang makasama lang ang anak. Nakabaligtaran di umano ng kawalan ng inisyatiba ni Ramsey. Sa kabila ng mga legal na usapin sa kanyang kasalukuyang asawa, napanatili ni Adarna ang isang maayos na relasyon kay Cruz at sa katunayan ay magkasama silang dumalo sa piano recital ni Elias nitong mga nakaraang buwan. Nitong ika-9 hanggang ika-13 ng Hunyo 2026, naging malaking usap-usapan sa buong bansa ang panayam kay Ellen Adarna sa sikat na digital show na One on One na pinangungunahan ng host na si Melay Cantiveros Francisco. Dito nagbahagi si Adarna ng isang nakakagulat at hindi pa naririnig na detalye ukol sa sikat na Temple of Leia sa Busay, Cebu. Ayon kay Ellen Adarna, ang marangyang struktura na binabansagang Taj Mahal ng Cebu ay hindi orihinal na itinayo upang maging isang atraksyon para sa mga turista. Inihag niya na ang kanyang lola na si Leia Albino Adarna ay isang matinding hoarder o mahilig mag-ipon at magtabi ng napakaraming personal na kagamitan, muebles at mga antigong alaala sa kanilang mga naging tahanan. Dahil sa sobrang dami ng mga gamit na ito at sa mahigpit na bili ng kanilang lola na wag itatapon ng mga ito kapag siya yumao, nagpa siyang kanyang lolo na ipatayo ang malaking templo bilang isang imbakan o storage space. Nagkataon lamang na dahil sa ganda ng arkitektura nito at lokasyon nito sa bundok, dinagsa ito ng mga tao hanggang sa tuluyan ng maging isang opisyal na landmark ng turismo sa Cebu. Sa parehong panayam nitong Hunyo 2026, isang napakagandang balita naman ang umiral nitong unang bahagi ng Hunyo 2026 hinggil sa ugnayan ni Ellen Adarna sa kanyang dating partner na si John Lloyd Cruz. Taliwas sa mga karaniwang hiwalayan sa showbiz na puno ng awayan, ipinakita ni Adarna at Cruz ang isang napakaunlad at matatag na paraan ng pagpapalaki sa kanilang anak na si Elias Modesto. Nagtungong buong pamilya sa Boracay upang ipagdiwang ang nalalapit na kaarawan ng bata. Ang naging sentro ng paghanga ng mga netizen ay naging magandang samahan sa pagitan ni Ellen Adarna at ng kasalukuyang kasintahan ni John Lloyd Cruz na si Isabel Santos. Nag-post si Ellen Adarna sa kanyang Instagram stories ng mga larawan at video kung saan makikitang magkakasama silang nagtatampisaw sa dagat, naglalaro kasama ang mga bata at nagsasagawa ng isang masayang boat party. Hayagang tinawag ni Adarna si Isabel Santos bilang best stepmom para kay Elias at nagpahayag ng kanyang malalim na pasasalamat at pagmamahal dito. Ang ganitong uri ng maayos na komunikasyon at pagtanggap ay pinuri ng publiko bilang isang magandang halimbawa ng modernong pamilya, kung saan ang kapakanan at kaligayahan ng bata ang laging nangunguna malayo sa anumang inggit o pait mula sa nakaraan. Bukod sa mga usaping pampamilya, may mga umusbong ding balita ukol sa professional na buhay ni Ellen Adarna ngayong taon. Noong buwan ng Abril 2026, nag-post ang Senior Vice President ng GMA Network na si Annette Gozon Valdez ng isang larawan kasama sina Ellen Adarna, John Lloyd Cruz at ang Sparkle Senior Talent Manager na si Tracy Garcia. Ang pagpupulong na ito ay nagdulot ng malaking pananabik sa mga tagahanga at uusapan na di umunong isang bagong proyekto na posibleng pagsamahan ng dating magkasintahan sa telebisyon at pelikula. Bagamat wala pang inilabas na opisyal na detalye ang pamunuan ng network,
Ang hakbang na ito ay nagpapatunay na kahit pansamantalang nakatutok si Adarna sa pagiging ina, nananatiling bukas ang kanyang pinto para sa mga dekalidad na trabaho sa sining na hindi makakasira sa kanyang prioridad sa pamilya.